series na fruitful last week. At last week ay nagkaroon tayo ng series break. Ngayon naman po ay uumpisahan natin ang panibagong series na pamamagatan natin Fully Armored. Everybody say, Fully Armored. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, Fully Armored. Amen. Ang series po na ito ay magfo-focus doon po sa libro ng Efeso, sa book of Ephesians chapter 6, kung saan binanggit ng apostol na si Pablo ang tungkol doon sa full armor of God. Basahin muna natin ang ating scriptural text sa English. Finally, sa Ephesians 6:10, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Diyan po iikot ang ating pag-aaral sa susunod na 6 na linggo. Sa Tagalog, basahin din natin, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. Upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayo nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu, na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Amen. Everybody say Amen. So pag-aaralan po natin sa 6 na linggo, mga kapatid, sa 6 na Friday o baka Thursday, depende. Tinanggal na po namin sa social media yung Friday service, ginawa na natin siyang weekday service dahil paminsan Friday, paminsan Thursday, pwede na rin natin gawing Wednesday, depende sa schedule. Kaya tinawag na natin siyang weekdays service na ako. So sa susunod na 6 na linggo, 6 na weekday service, pag-uusapan po natin yung tungkol doon sa armor of God. Amen. Yung kasuotang pandigma na sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6. Gusto kong umpisahan ang ating series sa tanong na, why do we need to have this series? Bakit natin kailangan pag-aralan yung Ephesians 6 kung saan tinatalakay yung armor of God? Bakit ba importante na ating mapag-aralan yung bawat parte ng armor na ito? Number 1 is to be strong in the Lord. Kalabitin mo katabi mo, let us be strong in the Lord. Sabihin mo, magpalakas tayo sa ating Diyos. Ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 10, finally, my brethren, be
strong in the Lord and in the power of His might. Our strength comes from the Lord and from His words. Lahat ng nag-a-agree, magsabing amen. Ang ating kalakasan ay nagmumula sa Diyos, hindi kung saan-saan. Sabi ng Psalms 73:26, my flesh and my heart fails, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ang aking laman, maging ang aking puso ay maaaring manghina. Ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailan paman. Lahat ng kalakasan nila ay ang Diyos. Pwede bang magsabing praise the Lord? Praise the Lord. Napakaganda ng versikulong itong sabi ni David. I believe hindi ito si David, no? One of the authors of Psalms, mga kapatid, ang aking puso, ang aking laman ay manghihina, pero ang kalakasan ko ay nanggagaling sa Panginoon. So sabi ng ating notes, bakit natin kailangan pag-aralan itong series na Fully Armored? Number 1 is para magkaroon tayo ng kalakasan na nanggagaling sa Diyos. To be strong in the Lord. Number 2 is to stand against the schemes of the devil. Everybody say schemes. Lahat magsabi, schemes. Sabi ng 6:11 ng Ephesians sa ating binasa kanina, put on the full armor of God. Bakit? So that you can take your stand against the devil's schemes. Upang ikaw ay makatayo laban doon sa mga pakana, pandaraya ng kaaway. Ang ibig sabihin po ng scheme, pag sinabing scheme, these are tricks or manipulations designed to deceive someone. O sa Tagalog ay everybody say pandaraya. Sino na dito ang nadaya? Amen. Lahat tayo siguro ay kung minsan inadaya na, mga kapatid. Ang sabi ng ating notes, kailangan natin pag-aralan ng series na ito upang makatayo tayo laban sa mga pandaraya ng kaaway. Do you agree na ang ating kaaway ay mandaraya? Lahat na nag-a-agree na mandaraya ang kaaway natin, magsabi amen. Sabi ng Genesis 3:1, ang ahas nga ay higit na tuso. Everybody say tuso. Kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoon Diyos. Sabi ng Bible, lahat ng nilikha ng Diyos. Amen. Ang pinakatusok at mandaraya ay ang ahas, which is the old serpent na tinatawag, the ancient serpent, no? That is the devil. Yung ahas na nandun kasama ni Adan at ni Eva, yun po ang demonyo. Sabi ng Bible, yung demonyo daw, siya ang pinaka-tuso. Sabihin, sa English kasi sa King James Version, ang word is subtle. Ibig sabihin, crafty. Gagawin niya lahat, madaya ka lang. Ganun po ang ating kalaban, ganun ang ating kaaway sa spiritual. Gagawin niya lahat, madaya ka lang niya. Yun po ang ating kaaway. Alam niyo po ba, matalino ang demonyo. Ang demonyo hindi tanga-tanga, hindi siya bobo. Ang demonyo, matalino, mga kapatid. In fact, wala ka pa sa mundo, demonyo na siya. Amen? Wala pa ang ninuno natin, demonyo na ang demonyo. Nakita na niya lahat na yung kabuuan ng kasaysayan ng lahat ng tao na nakita na ng demonyo. Alam ng demonyo kung paano. Huwag mong sasabihin mas malakas ka sa demonyo at mas matalino ka sa demonyo. Mas malakas ang Diyos kaysa sa demonyo na ating pinaglilikuran. Kaya kung wala ang Diyos, hindi natin kaya ang demonyo. Amen. Nananalo lang tayo sa demonyo dahil kasama natin ang ating Panginoon. Pero matalino po ang demonyo. Kaya bilang Kristiyano, dapat palagi tayong handa at palagi nag-iingat sa mga taktika, pandaraya na ginagawa ng kaaway. Kaya sabi ng 1 Peter 5:8, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na iyong kaaway, tulad ng layong gumagala ng uungal, humahanap siya ng kanyang malalapat. Ang demonyo kapag kumagat, hindi lang kurot. Talagang pag ang nagka-opportunity po ang kaaway sa iyo, ang gagawin niya ay lalapain ka niya. Amen. Kaya sabi ng Bible, huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon. Dahil kapag umatake ang kaaway, hindi lang kunting kagat na cute na kurot. No. Pag umatake ang demonyo, nanlalapa. Kakainin kayo ng buong-buo. Praise God. So that's number 2, kung bakit natin kailangan ng series na ito, to stand against the schemes of the devil, para maging handa tayo kapag umatake ang kaaway. Pangatlo, bakit natin kailangan ng series na ito? Because there is
is a war. Dahil may gera. Lahat ng nag-agree na may gera, magsabi namin? 6:12 ng Ephesians, for our struggle, our war, no, is not against flesh and blood, but against the rulers, authorities, powers of this dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. There is a spiritual warfare. Sabihin mo sa katabi mo, nasa gera tayo. Huwag kang matulog. Lahat ng nasa gera, magsabi amen? Lahat ng nakakaranas ng gera this week, magsabi amen? Daming nagera. Amen? Alam mo po ba na simula nung naging Kristiyano ka, kasali ka na sa gera? Simula nung nakakilala ka sa Diyos, kasali ka na sa gera. Hello? Simula nung tinanggap mo ang Panginoong Yesus sa buhay mo, nasa gera ka na. Kaya ayaw mo sa mga Kristiyano patulog-tulog. Kasi ang mga sundalong nasa gera na natutulog, pinapatay. Ha? Hindi namamatay, pinapatay. Hello? In fact, yung mga iniiwan yung mga yun. Yung mga natutulog dahil pabigat. No? Simula nung naging Kristiyano tayo, kailangan natin maintindihan at maalala na tayo po ay nasa gera. Ang pagiging Kristiyano ay hindi para escalator o elevator na sumakay ka at dadalhin ka sa langit. It is a warfare. So that's number 3. Pang-apat, bakit natin kailangan serious na to? Because we are soldiers of Jesus Christ. Lahat ng sundalo ng Panginoon, magsabi, praise the Lord. Sabihin mo nga, yes Lord. Alam niyo ba na ang Diyos, siya ang Diyos ng gera? God is the God of war. Hindi sino yung God of war na sa Greek? Kratos? Kratos? Tama ba? Kratos? Pero ang ating Diyos, siya ang Diyos ng gera. In fact, ang sabi ng Exodus chapter 15 verse 3, ang Diyos daw ay mandirigma. Ang Panginoon ay isang mandirigma. Panginoon ang pangalan niya. Your God is a warrior. Hello? Kaya kung ang Diyos mandirigma, simula nung naglingkod ka na sa Diyos, kasali ka na rin sa digmaan ng Diyos. Ang good news, ang magandang balita, sa digmaan ito, kasangga mo ang Diyos. Kahit nasa digmaan ka, kasangga mo ang Diyos. Kaya sabi ng 2 Timothy chapter 2, makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. Dapat katulad ka ng isang sundalo na nasa serbisyo. Hindi siya nakikisangkot, hindi siya nagsasayang ng oras sa ibang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang opisyal, ang kanyang pinuno. Praise God. Palakpakan muna natin ang Diyos. Maraming kalungkot, parang kalungkot kayo eh. Lahat ng kalungkot, magsabi namin, malungkot na. Daming malungkot ha, dami ng gamin. So that's number 4. Amen? Because we are soldiers of Jesus Christ. Sundalo tayo ng Diyos. Amen. Sundalo tayo ng Diyos. And number 5, finally, bakit natin kailangan ng series nito? To withstand the evil days. Sabi ng 6:13, therefore put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stay your ground after you have done everything to stand. Pastor, dumating na ba yung days of evil? Sino dito ang naniniwala na nandun na tayo sa araw ng masama? Hello? Sino dito naniniwala that we are in the days of evil? Paano mo ba malalaman kung nasa days of evil ka na? Sabi na may binigay na pattern ng Diyos para malaman natin kung nandun na tayo sa araw ng masama. Sabi ng 2 Timothy ganito, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Tingnan natin ha, i-evaluate natin no? So yung tanong, nandun na ba tayo sa araw ng masama? Tingnan natin. Magiging makasarili ang mga tao. Magiging sakim sa salapi. Magiging mayabang, mapagmataas, mapag-insulto, masuwayin sa magulang. Walang utang na loob. At hindi
hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagsundo sa kaaway nila. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa. Walang pagpipigil sa sarili, galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila. At ito, no? Sa labas mukhang makadiyos, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito. Walang nababago. Sa buhay nila, iwasan mo ang mga taong ganito. So the question again is, are we in the evil days? Amen? Nasa araw na ba tayo ng masama? Lahat ng nag-agree na nasa araw tayo ng masama, magsabing praise the Lord. So ito yung mga dahilan kung bakit natin binubuksan ng bagong series na ito. Ito yung dahilan kung bakit napaka-importante pag-aralan natin ang armor of God. Why? Dahil muli, to be strong in the Lord, to stand against the schemes of the devil, because there is a war, because we are soldiers of Jesus Christ, and to withstand the evil days. Palakpakan muna natin ng Diyos. So simulan natin ang pag-aaral sa armor of God. Mabilis na ito. Simulan natin ang unang parte ng armor of God. Ano ang pinakaunang part noong armor? Kasi pag sinabing armor, yung full armor, yung mula ulo hanggang paa. Okay? So ano yung pinakaunang armor of God? Sino makapagsabi sa akin? Ha? Ano ba? Anong pinakaunang parte ng armor of God na binanggit sa Ephesians? Anim yan. That is, letter B. Balabal, walang balabal. Ha? Breastplate, pangalawa yun. Letter B. It's the chapter 1 natin ngayon ay it's the belt of truth. Everybody say belt of truth. Sinturon ng katotohanan. Lahat ng may sinturon, magsabi kami. Walang sinturon yung iba. Okay. Yun na. Ephesians 6:14, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist. Kaya maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. In ancient days, ano ba itong belt of truth na ito? In ancient days, nung sinaunang panahon, ang mga lalaki po ay nagsusuot ng mahahabang balabal or pag sinabing balabal, yung robes, yung parang dress ngayon yun eh. Dress sa mga babae. Pero ganun sila yung mahaba, mga kapatid. So yun yung mga suot ng mga lalaki noon. Now, kung ganyan ang suot mo, kung nakabalabal ka, hindi ka madaling makapagtrabaho, hindi ka madaling makapag-laban, mga kapatid. Kaya ang ginagawa nila, may tinatawag silang term na geared up your loins. Everybody say, geared up your loins. Ano yung sabihin ng geared up your loins? Meron silang specific pattern na kapag magtatrabaho na sila o makikipaglaban sila, gagawin nila, itatali nila yung balaban in a specific way para doon sa pakikipaglaban nila, yung nakikita niya yung last image, ready sila. So yun po yung geared up your loins. Doon sa pag-geared up ng kanilang loins, kung mapapansin nyo, yung gitna, yun po yung tinatawag na belt. Ano ba si belt? Ang belt ngayon, pang-fashion na lang, tsaka para di malaglag yung pants. Tama? Fashionista, ano yung mga sikat na belt, yung mga pinakamamahaling belt? May Chanel ba na belt? Louis Vuitton, Gucci, no? Yung mga mamahaling belt, pang-fashion na lang ngayon. Pero yung belt po noon, mga kapatid, ginagamit po ang belt ng mga Roman soldiers para po ilagay ang kanilang mga armas. Yung sinturon, ginagamit yan dati para doon nilalagay yung kanilang mga gamit. Para kapag nakikipaglaban sila, meron silang dala-dalang mga armas. Yun yung unang function nito. Pangalawa, ang pangalawang function ng belt noong unang panahon ay para po maprotektahan yung kanilang baywang.
matigas, makakapal mga kapatid. Na para kapag kumari yan, siguro atake sa kanila, bandang waywang, ang pumuprotekta doon ay yung kanilang belt na. So, what is the meaning? What is the significance? Ano pong kahulugan nito? Bakit, ito yung tanong, bakit tinawag siyang belt of truth? Bakit sinturon ng katotohanan? Bakit hindi na lang sinturon ng kapayapaan? O kaya sinturon ng katwiran? O sinturon ng banal na spirito ng Diyos? Sino dito ang makakapagsabi sa akin, bakit siya tinawag na sinturon ng katotohanan? Tandaan niyo yun, yung belt nandito, nilalagyan ng armas. Bakit siya tinawag na belt of truth? Anyone? 50 pesos mula kay Pastor Roman. No. Anyone? Kahit pula lang. Sige, wala namang masama. Dahil mas magandang ganyan. Nag-aaral tayo. Ha? Si Carl? Bakit Carl? Wala po. Bakit belt of truth? Okay, dahil katotohanan na si Jesus lang ang Diyos. Pero bakit sinturon siya ng katotohanan, hindi na lang sinturon ng katwiran? O kaya, pwede namang yung katotohanan ilagay mo sa helmet ng katotohanan. Kasi dapat katotohanan nasa ulo, di ba? Bakit yung belt, ba't yung katotohanan nasa baywang? Sino ditong nakakaalam or nakarinig na doon sa Sword of Spirit? Tabak ng Spirito. Ano yung ibig sabihin ng Sword of Spirit? That is the Word of God. Tama, si Brother Carl. Sword of the Spirit is the Word of God. Saan nilalagay ang sword? Sa belt. Because the Word of God is the truth. Hello? Ang salita ng Diyos, siya ang katotohanan. Sa mga Roman soldiers, di ba meron kayong mga nakikita noon na pwede naman nilalagay yung espada dito sa likod? Pero kasi ang pattern ng Ephesians 6 ay mga Romano. Ang Roman soldiers, ang espada nila laging nandoon sa sinturon. Kaya tinawag siyang sinturon ng katotohanan dahil yung salita ng Diyos, which is yung espada, hindi siya pwedeng nahihiwalay sa katotohanan. Dahil ang salita ng Diyos, yun lang po ang tanging magbibigay ng katotohanan. Do you see it now? Nagets po natin. Palakpakan muna natin ang Diyos. Kapag naninito ka, tanong ka lang, mamaya ka. Sino naman o ano ang kalaban ng sinturon ng katotohanan? Anong kalaban niya? Siyempre, ang kalaban niya ay ang ama ng kasinungalingan. Sino ang ama ng kasinungalingan? Ang Diablo, si Satanas. Tinawag po ng Panginoong Yesus na ama ng kasinungalingan si Satanas. John 8:44, kayo'y mula sa inyong amang Diablo. Grabe, no? At ang nais ninyong gawin ay kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya'y isang sinungaling at siya ay ama ng kasinungalingan. Ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan, hindi kayo nananampalataya sa akin. Sabi ng Panginoon, magmula pa noon, ang demonyo na po siya ang ama ng kasinungalingan. The devil is the greatest liar of all. Amen. Magmula pa noon, ang pinakamadalas na ginagamit ng kalaban para linlangin ng mga Kristiyano ay kasinungalingan. That is the greatest and one of the oldest tricks of the devil. Ang sabi ng Bible, walang katotohanan sa demonyo. Kahit isa, wala siyang sinasabing katotohanan. Puro kasinungalingan.
Kaya nga, ang taong palaging nagsisinungaling, palaging nagdadaya sa kanyang mga sinasabi, hindi po Diyos ang kanyang ama. Malinaw po yun sa Bible. Jesus Himself said, anak kayo ng ama ninyong Diablo. Dahil walang lumalabas sa inyo, kundi kasinungaling. Ang Kristiyano hindi pwedeng sinungaling. Lahat ng sinungaling, sabi ng amen. Ang demonyo mahilig mambato ng kasinungalingan, pagdududa. Ang demonyo mahilig manchismis, pagkawatak-watak. Huwag kang magpapaniwala sa kasinungalingan ng demonyo. Isuot mo ang sinturon ng katotohanan na nagagaling mula sa Diyos. Ano yung mga kasinungalingan ng kaaway? Yung mga iba niya, mga ilan sa mga kasinungalingan niya, hindi ka na pakikinggan ni Lord. Hindi ka na pwedeng magbago. Walang kasiyahan sa pagiging Kristiyano. Kahit magkasala ka ng magkasala, okay lang kay Lord yun. Wala namang pakialam si Lord sa sinusuot mo, suotin mo lang yung gusto mo. Okay lang naman kung isang shot lang. Those are one of the simplest but most impactful lies of the devil map. At marami na pong nalinlang. In the history of mankind, marami na pong nalinlang ang kaaway. Kapag nalinlang ka ng kaaway, sa unang masarap. Hello? Alam niyo po yung kasalanan sa unang masaya. Sino dito mag-a-agree na yung kasalanan sa unang masaya? Hello? Sabi ng quotation ng mundo, masarap ang bawal. Tama ba? Tingnan niyo yung commercial ng Red Horse. Merong, ano yung commercial ng Red Horse? Yung naabutan ko lang sa dati yung nawasak yung pader, tapos may kabayo, tapos may sumakay. Tapos ang lakas niya. Ba? Parang nakakatayo pa. Pero hindi naman totoo yun. Yung Red Horse yung nagagawa sa tao, ano? Wala namang kabayo, ano? Ha? Anong meron? Hindi naman siya nakakatayo din ng... Di ba kasi sa commercial talaga, ba? Parang Red Horse, lumakas, nagkaroon pa ng kabayo. Oo, yung babae uminom din ng Red Horse, gumanda, sumexy. Pero sa totoong buhay, yung mga, di ba? Yung mga lasinggera, nakakahiya yung itsura pag nasa daan. Nakaka-proud ba? Hindi naman. Hello? Yung nakita ko pa sa commercial, parang ang bango niya pagkatas niya uminom. Hindi naman din totoo, ang babaho ng mga lasinggero. Pero pag una, talagang, sarap, masaya. That is the tactic of the devil. Kaya nga sa araw-araw nating buhay, isuot natin ang sinturon ng katotohanan. Huwag mong hahayaan na nadadaya ka lang ng demonyo. Kasi minsan kahit Kristiyano na tayo, hindi ka naman nadadaya nagpapadaya ka. Hello? Minsan kasi, ano ba yung ibig sabihin ng nadaya? Hindi mo alam, di ba? Ha? Ba't ka nadaya? Kasi hindi mo alam, di ba? Minsan hindi ka na nadaya, nagpapadaya ka na lang. Daya-dayaan ka na. Kasi alam mo na eh. Hindi, tama ba? Pag sinabing nadaya, alam mo o hindi? Di ba hindi? Nadaya ako, hindi ko kasi alam eh. Kung alam mo lang, hindi ko naman, di ba? Pero yung alam mo na, ginawa mo pa, hindi ka na nadaya, kapatid. Nagpapadaya ka na. Alabitin mo yung katabi mo, huwag ka magpadaya, huwag ka magpadaya. Ha? Mandaraya? Sino? Tayo mga Kristiyano, dapat wais tayo. Hello? Parang wala akong kausap. Ang Kristiyano dapat matalino namin. Tama, may tukso, pero gamitin natin ito. Kasi alam mo naman yung pagkatapos ng tukso na yan, pag ginawa mo. Alam mo naman eh. Alam mo naman.
minsan lang nanghihina ang ating spiritual na mga buhay. Kasi kung malakas tayo sa Diyos, kaya natin mapagtagumpayan ang mga tukso na yan. Amen? Kaya ang sabihin natin sa ating sarili, huwag kang magparaya. Pag nandyan na, alam mo na yung kaaway, umaatake, sabihin mo, di mo madadaya. Umalis ka dito, di mo madadaya. Pag may nag-chat, libre ka ba bukas? Pag alam mo na kung anong balak, huwag kang magpaparaya. Amen. Kapag bumubulong sa iyo yung demonyo, nasasabi niya, hindi ka na mahal ni Lord. Huwag ka nang mag-church. Huwag ka nang magpatuloy. Boring yan, corny na maglingkod sa Diyos. Batuy. Huwag kang magpapadaya. Amen? Huwag kang magpapadaya. Ulit, kalabitin mo yung katabi mo. Yung isa mo naman katabi, sabi mo, huwag tayong magpapadaya. Lalo na po sa ating henerasyon, sa ating generation, ang kasinungalingan ng demonyo ay talagang talamak na. Kaya po dapat meron tayong sinturon ng katotohanan. Dahil doon, makikita natin, lagi bumabalik tayo sa salita ng Diyos. Amen. Dahil nandoon po ang tanging katotohanan na magliligtas sa atin sa mga kasinungalingan ng kaaway. John 14:6, Bible says, Jesus said, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Liban kay Jesus po, wala ng katotohanan. Lahat, ito pag wala ka kay Kristo, wala kang katotohanan. That is the fact. Kapag hindi tayo naglilingkod sa Panginoong Jesus, ang meron sa atin ay kasinungalingan at hindi katotohanan. Minsan, hindi mo na alam yung totoo sa ating mundo. Parang lahat na lang ang nakikita natin sa balita, sa internet, sa ibang tao, parang puro na lang kasinungalingan. Madaming tao ngayon nalilito sa kanilang gender, sa kanilang sexualidad, kung lalaki ba sila o babae. Madaming tao ngayon hindi na naniniwalang may Diyos. Madaming tao ngayon hindi na alam ang tama sa mali. Ang tama noon, mali na ngayon. Ang mali noon, tama na ngayon. Amen? Tingnan niyo po ang sabi ng Biblia, 2 Timothy chapter 4, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig ng wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Sino yan dito kapag may nagtuturo sa harap, pag ayaw mo yung lesson, di ka na nakikinig? Ha? Narinig ko na yan dati, no? Ay, alam ko na yan. Mas alam ko po sa kanya yun. Sus, pinipreach ka na yan kasi alam niya yung ano ko eh. Nagawa ko last week eh. Pinapatamaan ako niyan. Promise, di ko alam. Sabi niyo, darating ang panahon, ang mga Kristiyano, ang mga tao, di na makikinig, ayaw na makinig sa wastong katuruan. Gusto na lang nila yung mga kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang gusto lang nilang marinig. Ayoko yan, masyadong masakit magturo. Gusto ko yung sweet. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Nandito na po tayo sa panahon na ito na binanggit ng Biblia. Yung mga tao ayaw nang makinig ng tamang pagtuturo. Gusto na lang nilang pakinggan yung gusto nilang marinig. Pero pag binigyan ng katotohanan dahil masakit, ayaw nilang tanggapin. Gusto nilang nila yung mga kathang isip. Yung mga kasinungalingan. Ako po ayaw kong magturo ng matamis lang pero nakakamatay. Hello? Di ba madalas yung nakakamatay po yung matamis? Diabetes, no? Sino dito yung gusto ng palaya? Healthy, di ba? Ba't kaya yung mga healthy, hindi yung mga tamis? Ano yung matamis na healthy? Dragon fruit. Dragon fruit? Social mo naman. Pwedeng grapes. May mga matatamis din naman palang healthy, no? Pero madalas kapag sumobra ka ng matamis, pati rin sa spiritual, pag palagi ka na ng matamis, lalanggamin ka. Ano yung mga nilalanggam? Na? Amen? Ang nais ko po
hindi yung matamis. Gusto ko magturo ng totoo kahit masakit, nakakapagligtas naman ng kaluluwa. Amen? Ganun, buti na lang, bahagi tayo ng iglesia kung gustong makinig ng katotohanan. Amen? Nandito tayo sa simbahan, sa iglesia na ayaw natin yung sweet patatons lang na Amen? Sweetums lang na pagtuturo pero hindi ka na nasasaktan at wala nang nababago. Bakit ka nasasaktan? May binabago. Amen? Pag may sakit, merong karagdagang pagbabago at pagpapala po sa atin. Manatili tayo kay Kristo dahil siya lang ang katotohanan. Sa Kanya lang nanggagaling ang katotohanan. Ang salita po ng Diyos ay hindi nagbabago, Matthew 24. Langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Sabi ng Diyos, lahat na nakikita natin ngayon, heaven and earth will pass away, but His words, ang kanyang salita, kailanman. Wala na tayo dito, nandyan pa rin ang salita ng ating Panginoon. At ang hinahanap po ng Diyos ay yung mga maglilingkod sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. John 4, subalit dumarating ang panahon, ngayon nga, ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Tayo pag Sunday napupustos tayo ng Espiritu. Amen? Okay tayo dun sa spiritual. Tayo napapalakas ng presensya ng Diyos tuwing Sunday, pero wag po natin aalisin din yung katotohanan. Dapat ang Kristiyanong totoong naglilingkod sa Diyos, naghahanap si Lord ng mga maglilingkod sa Kanya, hindi lang doon sa worship, sa Espiritu, kundi pati doon sa mga handang makinig ng Kanyang salita, doon sa katotohanan. Kaya nga galing ng salita ng Diyos, no? Hindi lang siya isa na, basta mag-worship ka lang, doon ka lang, praise and worship, basta tumalon ka, umiyak ka, okay na yan. Pero pag preaching naman, lumalabas ka ng church. Hello? Pero sabi ni Lord, ang hinahanap niya ay yung sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya dapat sabayin siya sa Espiritu at sa katotohanan. We need the belt of truth. Sa mundong puno ng kasinungalingan, sa mundong yung kaaway laging umaatake po. Nililin lang tayo at dinadaya. Nawa ang aking panalangin sa iglesyang ito, sa bawat isa sa atin, maging matalino tayo. Tama po ba? Ang Kristiyano dapat matalino. Hindi naman doon sa matalino sa school, matalino sa work, hindi yun. Matalino higit sa lahat doon sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Hindi siya go lucky na, sige, kung saan maganda, kung saan masaya. Basta, sabi nga ng mundo, basta't masaya, gawin mo kung wala akong nakakapakang tao. That's not biblical. Hindi yun pang-Kristiyano. Amen? Minsan yung pinapagawa sa atin ng Diyos, it does not feel good. Minsan yung kalooban sa iyo ng Diyos, hindi siya maganda sa pakiramdam. Hello? Dahil ang paglilingkod sa Diyos, hindi yung naramdaman mong maganda yun. Maging matalino po tayo. Why? Dahil nandyan palagi ang kaaway. At ang tangi nating kasangga ay ang Diyos. Sabi niya, you shall know the truth and the truth shall make you free. Makilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Palakpakan natin ang Diyos. Tayo tayong lahat, mga kapatid. Yan po ang ating chapter 1 sa Armor of God. Next week ay wala namang events ng Friday next week.